Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan natin ang BYD Sea Lion 7. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay pure electric motor. May combined maximum power na 530 PS at may combined maximum torque naman na 690 Nm. 542 kilometers ang driving range at ang gamit nito ay ang BYD Blade battery na may 82.6 kWh battery capacity. SUV na talaga ang kailangan sa panahon ngayon dahil kailangan ng magandang ground clearance para sa lubak at baha. Electric din dapat para tipid sa maintenance tsaka running cost. Tsaka syempre, dapat matulin at masayang imaneho. Tama ba? Eto, pinagsama-sama na lahat yan sa Sea Lion 7, ang flagship all-electric performance SUV ng BYD. Looks pa lang parang performance-oriented na, di ba? Yung headlights parang laser focus sa kalsada. Lahat ng mga ilaw niya, LEDs. Yung kurba naman ng katawan, swabeng-swabe para sa aerodynamic efficiency. Plus, meron pa siyang mga functional air vents dun sa ilalim. Headlights yung paborito ko sa looks na to. Aggressive yung shape niya, tapos parang 4-dimensional dahil doon sa daytime running lights na nasa labas, tapos meron pa doon sa loob. Pag tinitigan mo, may depth, hindi siya flat. Akala mo yun na yun? Hindi pa, dahil full electric vehicle to, walang makina sa unahan, kaya meron siyang frunk. So may choice ka ngayon, pwede kang maglagay ng gamit sa likod, or pwede kang maglagay ng gamit dito sa unahan. Sa sides, mapapansin mo na ang haba pala nito. Yung hood area, hindi naman ganun kahaba. Yung trunk area naman, maigsi lang din. Sobrang haba ng wheelbase, kaya malamang maluwag to sa loob. Floating roof design dito sa likod, nagtatago din yung mga door handles pag hindi mo kailangan, at saka may konting matte moldings din sa ilalim. May pagkaragid tignan at hindi siya delicate. Mataas din yung ground clearance, 163mm yan, kaya may labang ka na sa mga lubak-lubak, sa humps, or sa baha. Pero ito ang nagpa-sporty dito. Goma pa lang to ha, 245/45 R20, naka Michelin Pilot Sport na pang EV. At ang rims niya ha, two-tone, silver tsaka black. Ang calipers naman, kulay pula. Ang mga rotors naman ito, ventilated plus cross-drilled yung dito sa unahan. Yung sa likod, ventilated. Kaya kahit mag-drive ka dito ng matulin, hindi basta-bastang iinit yung preno mo. Sa likod, parang performance hatch yung itsura na mataas. Malinis yung ibabaw dahil wala yung antena. Merong sporty spoiler na may third brake light, butas yan sa gitna, pero meron ding duck fin spoiler dito sa tailgate. Yung taillights, ang angas, ang yabang nung hubog, parang malapit siya dun sa Oakley na Juliet na shades, 'di ba? Tapos meron pa siyang mga dragon scales design. Isang piece lang yan pinagdugtong sa gitna. Pagka namreno kayo, umiilaw lahat yan. Power tailgate to, at syempre meron din tong reverse camera and parking sensors. Ang laki rin ng cargo area dito sa likod, kakasya nga ako dito sa loob eh. Ang dami ring mga accessories dito. Sa driver's side, meron siyang recess na pwede mong lagyan doon sa loob, meron siyang sabitan, merong ilaw, tsaka meron ding talian. Ang sahig naman nito, pwede mo siyang ibaba, so dalawang layer siya. Plus, sa ilalim nun, merong lalagyan na pwede kang maglagay ng malalaking gamit, as in bag, kakasya. Plus, sa ilalim pa nun, meron ding lalagyan ng mga tools. Kung kailangan mo ng more space, 60/40 folding din yung second row, kaya sobrang dami mong lalagyan dito. Flagship model to ng BYD, kaya dapat pagpasok mo premium. Na-deliver naman niya talaga. Premium talaga dito, no? From ibabaw hanggang pailalim. Simula sa ibabaw, no, black yung ceiling niya, touch sensitive yung ilaw, tas yung rear view mirror niya, frameless yung design, no? 'Di ba? Ang ganda. Yung dashboard naman, no, may mga piano black finish, merong silver and chrome accents, tapos merong pang dragon scales ulit, no? May soft touch leather din siya. Tapos yung stitching niya, hindi siya one color. Merong gray, meron din blue. Pagka tinitigan mo, dun mo lang talaga siya mapapansin. Tsaka iba rin yung mga bukasan niya ng pinto, kakaiba rin yung shape niya. O, yung mga sidings kasi niya, no, flowy, di ba? Yung handles niya, flowy. Tapos hindi mo unang mapapansin agad yung bukasan ng pinto eh. Kasi parang nagpo-flow din siya doon sa design. Meron ding mga ambient lighting. Tapos yung mga buttons niya, no, sosyalin din, parang bakal siya.
Nagustuhan ko rin na gusto nila malinis tignan tong dashboard. Yung instrument cluster, in-integrate nila, 10.25 inches yun. So, parang karugtong lang siya nung piano black finish. Nakahiwalay naman yung infotainment screen natin na 15.6 na nagro-rotate din yan pa vertical. Meron tong wireless Apple CarPlay and wireless Android Auto. Nandito rin yung controls ng aircon, dual climate control siya, at saka meron din tong ventilated seats, kaya hindi kayo mainitan. Iyon na nga natin. Yun, seat ventilation. Yung harap nga lang pala yung merong ventilated seats. Hindi kasi namin malakasan yung fan ng aircon kasi maingay eh. Malakas yung fan. Good yun. Pero sa purpose kasi natin yan, mas maganda kung malinaw yung audio. Ang hawak mo naman sa manibela dahil nga leather siya, no? Masarap hawakan, makapit yung kamay mo, tsaka ang ganda ng tunog, oh. O, pa ASMR. Flat bottom pa. Oh, flat bottom pa yan. Tapos meron din yung parang scale na design sa bandang ilalim. Sa left side, may controls para sa adaptive cruise control. Sa right side naman, para sa mga phone controls tsaka sa infotainment system. Napansin ko lang, no, yung busina niya kasi, dun sa ibang mga sasakyan kasi, plastic yun. Dito kasi may leather wrap din siya, tsaka may stitching. Oh. Premium na premium talaga. Pati yung mga upuan, ang lambot-lambot niya, tsaka maganda yung bolstering, no? Hindi siya intrusive. Yung sakto lang yung likod ko eh, yung hindi tumutusok dito sa ganito ko. Pero hawak na hawak ka. Tsaka yung yung parang hindi ka nga masisikipan kasi parang sakto lang yung likod mo talaga na lumapat. Maliban doon sa dalawang screen, no, meron din tong heads-up display. So nakikita ko doon kung gaano yung speed ng adaptive cruise control, yung speed natin ngayon, tsaka yung distance ng adaptive cruise control. So hindi mo na kailangan tumingin dito sa ilalim, nandun na agad sa kalsada, nakikita mo na agad. Equipped din to sa 12-speaker system and meron tong 8 airbags. Dito naman sa gitna, merong air vents, merong wireless phone charger, tapos meron din lalagyan ng NFC card. Yung shifter natin para siyang gem na hindi naman sobrang laki, medyo maliit siya. So reverse, neutral, and drive, tapos dipindot lang yung park. Andito rin yung hazard switch, yung auto hold, yung engine start stop button, yung drive modes na merong snow, sport, normal, at saka eco. Nandito rin yung on and off ng radyo, pati yung volume control, pati na rin yung on and off ng aircon. Ang ganda, di ba? Kasi may controls ka na doon sa screen, may controls ka pa dito sa gitna, tapos may voice control ka pa. Yes! Meron din tong 2 cup holders, tapos sa ilalim may open compartment na merong power supply, merong Type A tsaka Type C USB ports. And syempre, meron ka rin ditong center console na compartment. Sa space naman, no, naka-normal driving position ako. Sa unahan, syempre okay yung space natin. Pero umupo din ako sa likod. Grabe! Yung knee room ko, 2 fist, may sobrang space pa. Tapos yung headroom ko naman, 5 daliri. So kung space lang, no, kung matatangkad kayo sa pamilya, siguradong kakasya kayo dito, harap or likod. Kompleto rin sa likod, no? Magkabila, merong ilaw, merong hawakan, may sabitan sa B-pillars, merong seat back pockets, may isofix tethers, at saka meron ding 3-point seat belt. Meron din siyang armrest na pag binuksan nyo, merong 2 cup holders, at saka meron pang isang hidden compartment na pwede nyo lagyan siguro ng pera or wallet. Or french fries. Meron din mga bottle holders sa pintuan. Tapos meron din siyang Type A and Type C USB ports dito sa gitna sa may aircon vent. EV to, alam nyo naman na matindi ang acceleration ng EV. Pero ito kasi hindi ordinaryo, no? All-wheel drive to, dual motors. Meron tong electric motor sa unahan, tas meron ding electric motor sa likod. Ang 0 to 100 nito, 4.5 seconds. Itong kalsada na to, no, medyo may pakurba ng konti. So, subukan lang natin ng medyo mabilis sa kurbada. Grabe. Oh! Teka lang! Grabe. Wait lang, Lord! Antindi ang kapit niya, no? Yung acceleration niya, grabe. Parang lumipad tayo. Sobrang tulin din. At saka dahil... Teka lang, anong mode to? Eco? Ay, standard mode lang to, hindi pa to sport mode. So, yung acceleration niya, no, sobrang tulin na sa normal mode. Pero ngayon, controlled environment naman to, no? So, Yes, walang sasakyan dito. Private road naman to. So, subukan natin ngayon yung sport mode kung ano yung difference sa normal. So, 3, 2, 1, let's go. Oh! Oh! Wow! Woo! Lord! So, mag-e-enjoy ka talaga dito, Ay, my no? So, God. hindi ko alam kung narinig nyo o hindi, pero lahat ng gamit namin tumilapon doon sa likod. Yung mga bote namin, nag-anuhan. Nagliparan silang lahat doon. Anyway, so yung performance nito,
matutuwa ka talaga kasi ang tulin talaga niya, magandang i-cornering, at saka dahil nga 4 yung gulong na kumakapit sa kanya, iba talaga eh. Yung puwersa nandun talaga. Pero yung delivery niya kasi ng power, no, hindi siya yung nakakabigla. Yung babaon ka pero dahan-dahan ka pa niyang ibabaon sa upuan. Oh, swabe pa rin. O swabe Swabe pa rin. yung yung acceleration. Pero performance SUV talaga. Oh my God. Grabe. So, yun nga, no? Kasi 'di ba, SUV na talaga dapat ngayon kasi dapat niya may ground clearance ka kagaya nga nito, pero gusto mo dapat matipid kasi gusto mo pwedeng gamitin pang araw-araw. Yung performance nito, mas matulin pa to sa mga performance car na 2-liter turbo. So mas matulin siya doon, pero magagamit mo to pang araw-araw kasi kung matipid lang din yung pagtapak mo sa accelerator nito, matipid lang din yung gastos nito sa kuryente. Kasi hindi mo gagamitin yung full power eh. Oo. Pero kung matipid yung right fit mo, no, kung matipid siyang tumapak, Banayad. kung banayad siyang tumapak, matipid ka rin sa kuryente. So, 'di ba? Naiwan pa yung brain ko doon. The ultimate fusion. Anyway, ibabalik ko na siya doon sa eco mode. Eco mode na lang tayo. Okay na 'yun. Grabe yung unang yung sa unang gano'n natin. Sa parang feeling ko lumilipad tayo. Oh my God. Pero ito eco mode lang din, no. Pero hindi na tayo mag-launch. So igagas ko na lang para lang mapakiramdaman natin. Eco mode to. Pero grabe pa rin. Ito, binabaong ka pa rin kahit eco. Hindi to eco. Matulin pa rin. So, yun, no. So, dahan-dahan ka lang sa accelerator kasi Oo. grabe talaga. Ano naman siya, kumbaga hindi naman yung parang bigla na matulin ka agad. Pero habang tumatagal, bibilis ka pa rin ng bibilis. So, hindi pa rin nga eco yung pakiramdam. Alam niyo naman siguro, no, na yung BYD, siya naman yung number 1 talaga na new energy vehicle na sale sa buong mundo at saka sa Pilipinas. Wala akong naririnig na mga problema. So, reliable talaga siya. Sa dami rin ng mga dealers niya dito sa Pilipinas, 81? 81 na ngayon. 81 yun. So, ibig sabihin nun, sa Nationwide. 81 na yun, nationwide, pwede kang magpa-service doon. So, hindi ka mamumroblema sa service ng sasakyan mo. Plus, meron pa silang 24/7 na hotline kung may problema ka or gusto mo silang makausap kasi may hindi ka alam. So, 24/7 yung hotline nila. Kaya, very good yun, di ba? Yun na yung doon pa lang, di ba? Parang sulit na yung pagbili mo ng BYD. Sa BYD at saka sa Easy Mobility rin naman, meron silang ecosystem para sa EV. So, nag-create sila ng maraming platforms para kung ano yung kailangan mo, mapoprovide nila. Comprehensive yun. So, meron sila nung Greenstrom para sa charging at home. Meron silang mga charging hubs din. Meron din silang power on wheels para pupuntahan ka kung nasaan ka, para mag-top up ng energy mo. And last but not the least, meron din sila nung Evro app para ma-monitor mo yung pag-charge ng sasakyan mo. Oo. Tsaka makikita mo rin kasi doon kung saan ba yung mga available na charger, ano ba yung mga ports na meron doon, ilan yung gumagana. Yun yung maganda, no? Pag bumili ka ng BYD, meron ng mga ganyan na mga programs kaya hindi ka mahihirapan. Kasi di ba, ang daming mga Pilipino nagtatanong, saan ka ba magcha-charge? Walang charger. O, ngayon, itry nyo, mag-download kayo ng Evro app, tapos makikita nyo doon, ay, marami palang charger. Tsaka kung alin yung available, yun yung maganda. Isang naiisip pa kasi ng mga tao, no, pagka electric vehicle, yung range anxiety. Pero nga sa dami na nung mga chargers ng AC Mobility, so meron nga silang program na ginawa, no, yung Drive Electric Love Pinas, na from Luzon to Mindanao, nakapag-drive na sila gamit ang electric vehicle at saka yung DMI technology nila, no, yung plug-in hybrid. So, posible ka nang mag-travel ngayon gamit yung mga AC Mobility na charging hubs at Evro para mag-charge ka. So, kung from dito sa Manila, may matcha-chargean ka na kung pupunta ka ng North at saka kung pupunta ka ng North Luzon, makapag-charge ka na hanggang makaabot ka ng Mindanao. So, kaya na. At may resibo rin sila dahil 2-time Guinness World Record holder din sila. Oo. Sa most cities travels on a single journey. Ang kaya nitong takbuhin ay 542 kilometers. So, malayo-layo na yun. At hindi nyo na kailangan mag-charge everyday kung mga dito-dito lang din naman. Yung 5-year maintenance nito, around 77% cheaper ng internal combustion engine na sasakyan. So, ang compute nila, around mga 43,000 pesos. Yung buong 5 years na yun, yun na yung cost ng 5-year maintenance mo. So just to give you an idea lang, no, kasi yung kapatid ko meron siyang diesel SUV. Yung isang PMS lang niya, no, umaabot nga ng 20 mil mahigit. Isa lang yun.
Eh ito, 5 years, 43,000. Sobrang mura nun. Malayo, malayo. Hindi lang performance yung meron dito sa Sea Lion 7, no? Kasi nga electric yung gamit niya. So malaking difference kasi ng diesel siya gas sa paggamit ng kuryente lang sa pagpapatakbo ng sasakyan. So up to 70% ang kaya mong tipirin. Siyempre, depende rin sa kung gaano kadiin yung tapak mo. Isa pang sulit dito, no, yung warranty. Kasi 6 years yung vehicle warranty, 8 years yung battery warranty, at 8 years din yung drive unit warranty. Kaya dun sa haba ng warranty niya, yung peace of mind mo talaga yung binabayaran mo. Diba? Kasi yung 8 years yung warranty, 8 years wala kang problemahin. Kung gagamitin mo naman yung sasakyan na to, kasi syempre yung sa mga hindi pa gumagamit ng electric vehicles, no, baka kulang yung battery niyan, ganyan. So para may perspective lang kayo, ang range kasi nito, diba, 542. So ang layo talaga nun. Pero kung kunwari Manila ka, tas pupunta ka lang naman ng Tagaytay or pupunta ka ng Batangas, balikan, or Bulacan, na balikan ka ng Manila, hindi ka nakakapusin dito kasi ang layo-layo niyan. Yung Tagaytay, ilang kilometers lang ba yan? Sabihin mong mga 50, 60 kilometers, sabihin mo na para kasama yung mga libot mo doon. 60 papunta, 60 pabalik, edi 120 lang yun. O edi ilang 120 ba ang meron sa 542? O diba? Kahit matraffic ka pa dyan, kahit pa umikot-ikot ka ng Tagaytay at lahat ng kalsada doon na ikutin mo, makakauwi ka pa rin. Kunyari may nakalimutan pa kayo, kailangan nyo pang bumalik ulit. Ng Manila, tapos babalik ka ng Tagaytay, pwede. Kahit magdalawang balikan ka, doon di mo pa rin mauubos. Oo. Ang gamit na battery nito, syempre BYD Blade battery na may 82.56 kWh battery capacity. Ang maximum power naman nito 530 PS at yung maximum torque naman nito ay 690 Newton meters. So performance car talaga. 690. Oo. Ang torque. Grabe. Yung imagine mo to yung mga usual SUVs 300 plus 400. Ito 600 tapos ang liit-liit, 'di ba? So ang lakas talaga niya. Kaya yung mga baon namin kanina sa upuan, yun. May mga additional features din to, no? Gaya nung V2L. So mag-camping ka dahil nga all-wheel drive to, pwede ka pa rin, 'di ba? So may V2L siya, pwede kang magsaksak ng coffee maker mo, rice cooker mo, ilaw mo. So hindi ka naman problema sa power supply mo. Meron din tong tire pressure monitoring system kaya malalaman mo kagad kung kailangan mo nang magpahangin ng gulong. Meron din tong D-Pilot Advanced Driver Assistance Systems. Kasama na dyan yung camera system na 360-degree view with see-through mode, 6 na parking sensors, adaptive cruise control, heads-up display, automatic emergency braking system, front collision warning, rear collision warning, front cross traffic alert, front cross traffic brake at saka rear cross traffic brake. May lane departure assistance din, blind spot detection, door open warning, emergency lane keeping assist, driver attention warning, intelligent cruise control, at intelligent torque adaptation control. Meron din siyang kasama na yung tire pressure monitoring system nga. Meron din kasamang traction control system, hill hold control, hill descent control, tire pressure monitoring system, electronic child lock, electronic anti-theft system, and electronic brake force distribution. Ang dami. Ang dami, no? Pero so shortcutting ko na lang. High-tech yung sasakyan. Maraming salamat po sa BYD Cars Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Kung naghahanap kayo ng sasakyan na mala sports car, mataas, matipid, maporma, all-in-one, itry nyo na tong sasakyan na to, Sea Lion 7. Oo, wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng tech, safety features, performance, all-wheel drive system, ride height, talagang wala ka nang hahanapin pa. Kung gusto niyo ng sasakyan na ganun, nako, i-test drive mo na to sa pinakamalapit na BYD sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.